Hey guys, so ito na, mag-bake na ako. So, huwag niyo ako i-judge kasi first time ko itong i-bake. And, di ba halata naman dahil sa pag-crack pa lang ng egg, bagsak na. Pero bakit wala naman masama kung ito-try lang. So, yun na nga. So, di ba meron tayong 10 eggs? So, i-crack yung 10 eggs and I need to separate yung egg yolk tsaka yung egg white. So, puro so. So, ayan, nagugas pa ako ng kamay para i-separate ko na yung... Magpapaturo pa ako sa kapatid ko kung paano ko sila isa-separate kasi nga, first time ko siyang gagawin. So, ganyan pala siya. Madali lang naman, kaya lang medyo dapat dahan-dahan kasi nga baka mabasag yung yolk, edi masisira yung gagawin namin. Actually, para sa meringue pa lang itong gagawin pala namin. Kaya sineseparate ko yung yolk sa white kasi yung sa egg whites gagawin siyang meringue. Tapos yung yolk naman is para siya dun sa tawag dun? Sa sa filling. Oh, tama. Yung filling at saka yung icing, ganon. Kaya kailangan i-separate. Pero 10 eggs lang talaga yung kailangan. Okay? Shake pa yan kasama yung chan, syempre. Separate na. So, ito na. Gagamitin ko na yung egg whites. Ilalagay ko na siya dyan sa mixer. So, first time ko rin gumamit ng mixer. Syempre, lahat to first time kasi nga try lang tayong mag-bake. Feeling era, diba? So, yan. Tapos, ito na yung cream of tartar. Diba? So, kung ano man siya. So, di ko na uulitin yung mga measurements kasi nilagay ko na dun sa unang video ko. Pero, eto, di ba nilagay ko dun 2 cups of white sugar. Yung 1 cup ng white sugar para siya sa meringue. And then, yung another cup naman is para sa filling. So, chinek ko yung texture niya kung okay na ba siya. So, since ganyan na yung texture niya, nakakatayo niya na siya ulit sa okay na yun. Then, in-add ko na tong vanilla extract and after that itong cashew nuts na ito na nagfo-fold na ako niyan. So pagka-mix ganyan yung gagawin para ma-mix na yung mga ingredients tsaka para ma-mix na rin yung cashew nuts nga kasi diba yun yung para magiging flavor ng sansiliwan natin. Nagpatuloy ako sa kapatid ko dito kasi parang mali yung gawin ng pag-fold ko. So, siya na yung nagpo-fold niyan. Ganyan pala yung tama. Then, yan na. So, nilagay ko siya sa piping bag. Ba yung tawag dyan? Pero actually, pinahirapan ko lang yung sarili ko dyan. Gusto ko lang ma-experience na gamitin yung piping bag since first time ko mag-bake. After niyan, yan. So, kasi kailangan kong ma-perfect yung thickness at saka yung pagkabilog nitong layer ng sansiliwa. So, ganyan. May pa ganyan-ganyan pa ako pero mamaya i-flat ko naman yan. So, mali-mali talaga na pa-piping bag pa. Diba? Pwede naman na sinalin ko na lang sana. Pero tapos na kasi nagawa ko na yan. Tsaka okay naman. Masaya naman ako sa outcome ng na-bake ko. And since first time ko nga din mag-bake, happy naman ako. Kasi nag-crave talaga ako sa sansiliwan. Parang hindi ko pa sure kung saan ako makakabili ng mga ganun dito. Ayun lang. So, yan na. Ipa-flat ko na siya. And nakagawa na ako ng isa pero 4 na ganyan yung gagawin ko kasi nga diba parang pag sa sansiliwan is layer siya. So, ayun. Yan na yung pangalawa. And after niyan, ayan, nagawa ko na din yung dalawa pa. So, yung 4 na yan ang isasala na namin sa oven. So, ito na. Isasala na namin siya sa oven na takot na talaga. Ang tanga, diba? Ayun na, pasensyahan nyo na. So, na-preheat ko na pala yan oven namin ng 350 degrees. Kaya mainit yan, no? Kaya dahan
think for 45 minutes namin siyang minik. And yun. So after nyan, yung next video ko naman is for the filling na. Yun lang. Thank you guys.